Sir Anyo Nuevo. O, shout out sa iyo, sir. Ito nga pala yung airgun mo. So ayan, ito po ay nung pumunta ako doon kasi pati ito kasing dulo ng tubo tinotorno po ito para maging makinis at saka pantay. Kasi nilagari lang po yan para putulin. So tinotorno yan. Tinanggal niya yung yun ang nandito sa dulo, yung firing, yung ano niya, yung hammer spring niya, tsaka yung dulo. So ito kay Sir Anyo Nuevo ito. So pagbalik ko rito para buuin, dahil sa yun nga, hindi ko napansin na wala pala yung tubo. So ang ginawa ko, meron naman dito na ayan, na torno ko ng isa para may kabit natin. So spring na lang ang kailangan kong ilagay. So puputok na yan. So yun, pag nalagyan ng spring, putok na siya. So pinabricate ko siya na buo na. Since andito nga lang po ako, hindi naman ako maalis ngayon. Nga lang po, limited yung ano natin ngayon. Ito nga po, yan, mga nasikaso ko ngayong araw kasi kahapon lang naman itong machine. So ano na po ito, threaded to. Ayan, threaded dyan yung kanyang silencer. Yan, threaded siya. Yung barrel band niya inaayos ko na. Ayan, Armscore po ito. Inaayos ko na yung barrel band niya. Galing din doon, hindi niya na nagawang kinisin, tsaka yan, nabutasan niya lang kasi yun nga, masama na yung pakiramdam niya nung nandun ako. Kaya sabi ko, pero wag mo nang kinisin niya, wag mo nang bawasan yung ako na yung bahala, ako na yung gagawa para makapahinga ka na. Tapos yun nga, dito hindi naman siya kasya sa machine, kaya hindi ko siya dyan ilagay. Kaya Sir Anyo Nuevo nga pala, shout out sa iyo, sir. Yun nga pala, meron akong tutuwa ako kasi yun nga, nandito ako nag-i-stay. Naisipan ko buuin yung isang airgun kasi alam niyo naman yung airgun ko ay nausap na naman sa akin, so wala akong airgun ngayon. So andito lang yung mga pinagawa sa akin kagaya ito. Nagbuo ako ng isa kasi meron dyan akong mga nabili. Meron kasi akong binili na isang airgun para i-convert. Yun po ay binili sa akin. Sabi sa akin, sige sir, kung meron ka dyan na bigyan mo ako ng isa na yung pala Armscore din po yun. Kasi naging paborito ko na po yung Armscore talaga una pala dyan po kasi ako nag-upisa. So nung ipakita ko sa kanya, sir, may Armscore na ako, hindi man tatandaan, sa'yo rin galing. So talaga, hindi ko talaga natatandaan yung mga yung mga ganon. So ang ginawa ko, since siya, kahit gano'n, ang ginawa ko, naisipan kong buuin. So ito siya. So ito siya, wala pang barrel band. Floating po yung barrel niya. Retractable po yung butt nito. Ito po ay matagal na nga po yan. Ito pa yung bilog na offset So siya na rin yung kinabit natin dyan. Ni-repair lang natin to kasi yung pong pagkagawa ng tubo, yung seat ng o-ring, sobrang nipis na. So ang ginawa ko, wala pa nga po yung machine dito nung isang araw. Wala pa po yung machine. So ginawa ko, kinikil ko lang para mabawasan ang tension. Ngayon, ang sumisingaw naman sa kanya, firing pin naman. Kaya may singaw pa rin, basta Armscore kasi So yung bat niya, ayan, may band din naman dito siya, may barrel band din dito So yan siya, same as dati pa rin yan, retractable pa rin yun. So ang problema ko pa, wala pa akong scope. Meron ako dyan brand new, kaso Busnell lang. So yun ay binili ko para gamitin pang testing sa ibang airgun.
So ayan, retractable pa rin siya. Retractable pa rin. Itong barrel niya kasi kumakalog pa yung ano, kasi ito pa lang maghahawak sa puno. So kailangan niya pa talaga ng barrel band. So yun pa. So ngayon, ubos yung hangin niya. Kasi nga, sumisingaw pa siya sa firing pin. So i-repair ko pa yun. Tama-tama. Andito yung machine ko. Although bago yung firing pin niya, yung ano niya siguro kailangan ng ayusin. Yung kanyang valve. Kasi alam niyo naman, yung arms core ay luma na yan. Matagal ng airgun yan. Airgun po ito wala pong ano rito walang firearm. Ayan. Kaya sana ito po ipakita ko sa inyo yung machine na nabili natin. Maliit lang siya pero na-testing ko na siya sa bakal. Ayan, nakagawa na nga po ako ng isang offset dyan. Ayan, laki ng brush. Dito ko pala ito lalagay sa ilalim. Laki ng brush. So, ayan siya. Ayan nga po, katatapos ko lang. Gumawa ako ng isang valve. Ayan, para yan sa airgun. Yan po ay binubuo ko para kay papalitan ko na yung receiver ni Sir Cadorna kasi po yun gawa pa dun sa dati nating shop na so ito nga po yan yung ginagamit kong machine ngayon. So ito siya. Ayan nga po, kanina lang ako nagbutas. Ayan, punong-puno na nga ng ano siya. Punong-puno na ng sediments. Yung iba nakakalat sa sahig. Ayan. Kasi nung gumagawa ako ng offset, yung offset natin na bakal, tumatalsik kung saan. Kaya malayo ako Lalapit lang ako pag kailangan ko siyang i-reverse na. So hindi ko masyadong binibilisan yung takbo niya. So far okay naman siya. Ayan po ay nakaset siya ngayon sa threading. Ito po kasi yung lot machine na hindi siya selector yung ginagamit. Ayan po. Magko-combine ka ng gear. Kapag gusto mo mag-thread. Magko-combine ka ng gear for pitching. Kung anong pitch ang kailangan, yun yung gear na i-combine mo sa loob. So, marami siyang kasamang gear para gamitin sa threading. Papalit-palit ka ng ano. Kaya nga po ang ginawa ko dito. Kasi may mga kunya siya na masikip. Ngayon nga po ay yan ang plano kong gawin. Ipe-perfect ko yung bang madali siyang tanggalin, madali siyang ikabit. Yun din po yung reklamo nung iba. Yung iba may mga plastic gearings, yung iba nakita nila basag na yung gear, yung plastic. Kasi pinwersang ipasok, sikip yung kunya. Pinwersang ipasok yung gear. So pagbunot pa lang kailangan mo pang pukpukin. So ngayon ang gagawin ko, ipe-perfect ko yung mga ano niya. Tapos ibabalik ko muna siya sa pangkaraniwang cutting setup. Alisin ko muna yung threading kasi sa ngayon tapos na ako sa pagti-thread outer. Ayan. Yan nga yung valve para yan sa yung size niya hindi naman Nimrod pero Nimrod yung ginamit kong firing. Kasi ito pong bukana near the valve hanggang gitna, hanggang sa butas sa transfer port, hanggang sa transfer port. Yan po ay malaki yung butas kasi dyan dadaan yung hangin kailangan at least times 3 siya yung butas niya ng firing pin. Siguro ito hindi nga times 3 lang ang laki yan, dyan po dadaan yung hangin. Dyan dadaan yung hangin papasok, palabas ng transfer port, papasok sa swing. So yun po. So depende sa kasi nga po yung aking mga aluminum blocks para sa receiver nandun din po, nadala ko lahat. So ito po ay
ang mangyayari dito ay mag-order po ulit ako kasi ano ko naman doon sa ating shop, magpapagaling muna yung ating tornero doon. Papagaling muna siya, may-ari ng shop. Siya rin po kasi may-ari nun kaya yun nga po, madidelay yung ating mga at ang panalangin ko nga yung dagli ang paggaling. Yun nga pala, isa pang meron tayong customer, yung natin, nagpagawa sa atin. Parang tagal na, halos 1 taon na siguro. Pagdating dito, ginawa ka agad. Tapos siyempre nagawa na, i-text siya para, sir, gawa na ito, ganyan, dadal ship na yan sa'yo. Ang problema, hindi naman nagre-reply, kaya akala ko kung ano nangyari sa kanya. Tapos kailan lang tumawag sa akin, sabi niya, tinatanong niya, wala daw siya nare-receive na text. Sabi ko, ay yun po bang number nyo ay active pa? Oo, active pa. So imposible po yun, kasi yung mga conversion na yan, mga airgun na yan, ay ginagastusan ko po yan, kasi alam nyo na, hindi naman ako nahingi ng down. Kaya po after yan matapos, after completion, talagang kukontakin kayo nung mayari. Kukontakin ko kayo kasi ipapakontak ko kayo kasi maliit lang po yung puhunan na pinapaikot natin. Ito nga pong nagkasabay-sabay kasi ang gastusin natin. So ito nga po ay loan ito ng wife ko, binili niyan. Nagkataon lang meron akong konting pandagdag, so inano ko nang mag-invest para dyan, kasi nga sana nga po ay bibenta ko yung isang kotse para makabili ako niyan. Ngayon ang dyan is nanghihinayang naman ako, pero gusto ko talaga makabili kasi nakikita ko yung tornero natin, sobrang nahihirapan. Ang gusto na nga niya mag-retire kaya lang hindi siya makapag-retire kasi nga napakadami na napakadaming customer na ayaw. Gusto nga, ipinagbibili niya nga po yung kanyang mga machine magtitira lang siya ng isa, yung binili niyang bago para sa airgun lang, para tuloy-tuloy, para sa atin lang yun, para tuloy-tuloy lang, magiging hobby lang yan. Kaso yung machine niya nandun pa, wala siyang katuwiran doon sa mga lumalapit sa kanya para magpagawa, kasi nga nandun pa yung mga machineries niya pa nabibenta, kaya siya. So sa mga kay sir, yan, may mga pangalan yung nyo kay sir Pangilinan, yan, yun po yung receiver nyo andun pa, kaya hindi ako makakapunta doon hanggat hindi siya magaling na at pwede lang magtrabaho. Meron nga po akong may binili akong airgun na dapat dito ko na gagawin. Ayun nga lang po kulang ako dun sa gamit nung nakaraan para tsaka ang ko lang naman is kumbaga yung diskarte kung paano gagawin kaya lang naiwan ko yun kasi nga masama yung pakiramdam hindi na namin napag-usapan, so iniwanan ko na lang siya. Hindi ko naman akalain na talagang mauwi doon sa matutuluyan siya magkasakit. So kung may pa-sentro, pag magsesentro ako, ito po yung ginagawa ko, yung mismong toolbit na ayan. Yan na yung ginagamit kong pag nagsesentro ako. Ito na mismo, etong toolbit na mismo ang ginagamit ko pagka magsesentro ako. Ayan, so okay din naman siya.
okay din naman siya, yun din naman. At nakakasiguro naman tayo sa sentro, tulungan niyo ako magdasal para sa kanyang maagang paggaling. At hanggang dito na lang po, at maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko pinagpapasensyahan niyo pa rin ako hanggang ngayon kasi marami pa rin pagkukulang, pero ano rin po yan, makakaraos din po tayo sa hirap ng buhay sa ngayon. So maraming salamat po sa inyong lahat, at hanggang sa muli, mabuhay po kayo.